Ang mga katangian ni Krishna, karagdagang paliwanag, ikasyam na bahagi. Ang katawan ni Krishna ay lumilikha ng hindi mabilang na mga universes. Sa ikasampung kanto ng Srimad Bhagavatam, sinabi ni Brahma, "Minamahal kong Panginoon, ang maling pagkakakilala sa sarili, ang false ego, katalinuhan, isipan, kalangitan, hangin, apoy, tubig at lupa, ang mga materyal na sangkap ng sansinukob na ito na maihahambing sa isang napakalaking palayok. Sa loob ng napakalaking palayok na iyon, ang aking katawan ay napakaliit lamang ang sukat, at bagaman isa sa napakaraming universe ay nilikha ko, hindi mabilang na mga universe ang napatuloy na lumalabas at naglalaho mula sa mga butas ng iyong katawan, tulad ng mga napakaliliit na parte na kumikislap sa liwanag ng araw. Iniisip kong ako ay napakaliit at walang halaga sa harap mo, kaya ako'y humihingi ng iyong kapatawaran. Naway maging maawain ka sa akin." Kung pag-aaralan lamang ang isang universe, makikita na napakaraming kahanga-hangang bagay na nasa loob nito, sapagkat may mga hindi mabilang na mga planeta, napakaraming tirahan at mga lugar na mga bathala. Ang diameter ng universe ay 4 na bilyong milya, at ito ay naglalaman ng maraming mahiwagang rehiyon na tinatawag na patala o mga bababang sistema ng planetaryo. Bagaman si Krishna ang pinagmulan ng lahat ng ito, siya ay laging makikita sa Vrindavan na ipinapakita ang kanyang hindi maisip na mga kapangyarihan. Kaya sino ang tunay na makasasamba ng sapat sa isang makapangyarihang Panginoon na may ganitong hindi maunawaang enerhiya? Ang orihinal na pinagmulan ng lahat ng mga inkarnasyon. Si Jayadeva Goswami sa kanyang akdang Gita Govinda ay umawit ng ganito: "Iniligtas ng Panginoon ang mga Veda sa kanyang anyo bilang isang isda. Binuhat niya ang buong universe sa kanyang likod sa anyo ng isang pagong. Iniahon niya ang mundong ito mula sa tubig sa anyo ng isang baboy ramo. Pinatay niya si Hiranyakashipu sa anyo ni Nrsimha. Nilinglang niya si Maharaj Bali sa anyo ni Vamana. Nilipol niya ang lahat ng dinastiya ng mga Kshatriya sa anyo ni Parasuram. Pinatay niya ang lahat ng demonyo sa anyo ni Rama. Tinanggap niya ang malaking araro sa anyo ni Balaram. Lilipulin niya ang lahat ng mga ateista sa anyo ni Kalki. At iniligtas niya ang lahat ng kaawa-awang hayop sa anyo ni Buddha." Ito ay ilan lamang sa mga paglalarawan ng mga inkarnasyon na nagmumula kay Krishna. Ayon sa Srimad Bhagavatam, hindi mabilang na mga inkarnasyon ang patuloy na lumalabas mula sa katawan ni Krishna, tulad ng mga alon sa karagatan. Walang sino man ang makabibilang kung ilan ang mga alon sa dagat, at gayon din walang sino man ang makabibilang kung ilan ang mga inkarnasyon na nagmumula sa katawan ng Panginoon. Nagbibigay si Krishna ng kaligtasan sa mga kaaway ng kanyang pinapatay. Ang isa pang tawag sa kaligtasan ay apabarga. Ang apabarga ay kabaliktaran ng pabarga na tumutukoy sa iba't ibang paghihirap sa material na pag-iral.
Ang salitang pabarga ay binubuo ng 5 titik sa Sanskrit. Ang mga titik na ito ay kumakatawan sa 5 kalagayan ng buhay na inilalarawan sa ibaba. Ang unang titik pa ay mula sa salitang parabhava, ang pagkatalo. Sa material na pakikipaglaban para mabuhay, paulit-ulit lamang tayong nakararanas ng pagkatalo. Sa katunayan, ang dapat sana nating mapagtagumpayan ay ang kapanganakan, kamatayan, sakit at katandaan. Ngunit dahil sa ilusyon ng Maya, wala tayong kakayahang mapagtagumpayan ang mga paghihirap na ito. Kaya't patuloy lamang tayong nakararanas ng parababa o pagkatalo. Ang susunod na titik pa ay mula sa salitang pena. Ang pena ay ang mula sa bibig na lumalabas kapag ang isang nilalang ay labis nang napapagod, tulad ng karaniwang nakikita sa mga kabayo. Ang titik na ba ay mula sa salitang banda na nangangahulugang pagkakagapos o pagkaalipin. Ang ba ay mula sa salitang biti na nangangahulugang takot, at ang ma ay mula sa salitang mirti na nangangahulugang kamatayan. Sa makatuwid, ang salitang pabarga ay nagpapahiwatig ng ating pakikipaglaban para mabuhay na nauuwi sa pagkatalo, matinding pagkapagod, pagkaalipin, takot at sa huli ay kamatayan. Ang apabarga naman ay nangangahulugan ang kalagayang nagpapawalang bisa sa lahat ng material na paghihirap na ito. Si Krishna ay sinasabing tagapagbigay ng apabarga o daan tungo sa pagpapalaya. Para sa mga impersonalista at sa mga kaaway ni Krishna, ang kalayaan o liberation ay nangangahulugang pagsanib o pagkalubog sa kataas-taasang katotohanan. Hindi pinahahalagahan ng mga demonyo at ng mga impersonalist si Krishna, ngunit napakabuti niya kaya ibinigay pa rin niya ang ganitong uri ng kalayaan maging sa kanyang mga kaaway. May isang pahayag tungkol dito. O Murari, Krishna, napakagila-gilalas na kahit ang mga demonyo na palaging naiinggit sa mga demigod ay hindi nakalusot sa iyong hukbong nakahanay. Subalit nakapasok sila sa rehiyon ni Mitra, ang globo ng araw. Ang salitang Mitra ay ginamit dito sa talinghaga. Ang Mitra ay nangangahulugang globo ng araw at maaari ring mga hulugang kaibigan. Ang mga demonyong kumakalaban kay Krishna ay naisam ng makalusot sa kanyang hukbo. Ngunit sa halip ay namatay sila na nangangahulugang nakapasok sila sa liwanag ng Brahman. Ginamit ang halimbawa ng planeta ng araw sapagkat ang araw ay palaging nagliliwanag, tulad ng espiritual na kalangitan kung saan matatagpuan ang hindi mabilang na nagliliwanag na mga planeta ng Vaikunta. Ang mga kaaway ni Krishna ay pinatay at sa halip makalusot sa kanyang hukbo, nakapasok sila sa mapagkaibigang kapaligiran ng espiritual na liwanag. Iyan ang awa ni Krishna at dahil dito siya ay kilala rin bilang tagapagligtas maging ng kanyang mga kaaway. Haribol.